Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay nakarating sa ilang ng Zin at tumigil sa Kades. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang nakuhang tubig doon, kaya nag-usap-usap sila laban kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng toldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain, ni walang igos, ubas o granada, wala man lang tubig?" Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng toldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo si Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan." Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon ni Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo, mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magbungkal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon, makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaganang tubig at nakainom ang bayan pati ang kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya, "Dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makararating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Namatay si Miriam sa Kadesh, kung saan tumigil ang mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa disyerto. Doon din nagsimula ang pagrereklamo ng mga tao laban kay Moises at kay Aaron. Gusto na naman nilang bumalik sa Ehipto kasi wala na silang tubig. Nangarap naman sila sa Ehipto kung saan mayroon silang matitikman na mga ubas, mga igos at iba pang makakain. Dito sa disyerto, mamamatay sila sa uhaw. Pumunta sina Moises at Aaron sa toldang tipanan at doon nagpatira pa sa harap ng Diyos na nagsusumamo sa Kanya. Sinabi ng Diyos kay Moises na dalhin ang kanyang baston at ipunin ang mga tao. Utusan niya ang bato na maglabas ng tubig. Nung nandun na ang mga tao, lumabas ang galit ni Moises sa kanila dahil sa kanilang paghihimagsik. Sinabi niya na magbibigay ang Diyos ng tubig sa kanila mula sa bato. Pinalo ni Moises ng 2 beses ang bato ng kanyang baston at bumulwak ang tubig mula sa bato. Pero si Moises mismo ay pinagalitan ng Diyos. Nawalan din siya ng pag-asa at nagpadala sa kanyang galit.
Hindi niya pinakita ang kabanalan ng Diyos sa harap ng mga tao. Nagpadala siya sa galit. Nagkulang siya ng tiwala sa salita ng Diyos. Dahil dito, hindi rin siya makakapasok sa lupaing ipinangako sa kanila. Ang lugar na ito itinatawag na Meriva, nang ibig sabihin ay lugar ng paghihimagsik. Kawawa naman si Moises. Siya ang naglabas sa mga tao sa Ehipto sa pamagitan ng mga himala. Siya ang nagbigay sa kanila ng mga batas ng Diyos mula sa bundok ng Sinai. Siya ang gumagabay sa mga tao sa disyerto sa loob ng 40 taon. At siya mismo ay hindi makakapasok sa lupang ipinangako sa kanila. Ano bang pagkakasala ni Moises? Maliwanag na sinasabi sa Biblia na hindi niya pinakita ang kabanalan ng Diyos sa mga tao. Bakit? Ano ba ang ginawa niya? Sabi ng Diyos na utusan niya ang bato na maglabas ng tubig. Sa halip na utusan ito, pinalo niya ng 2 beses ang bato. Maring ito ay tanda ng kanyang galit o ng kanyang kawalan ng tiwala o ng kanyang pagmamadali. Hindi pinakita ni Moises that God was in control. Si Moises mismo ay nawala ng control sa sarili niya. Mahalaga na ipakita ng leader ng bayan ng Diyos sa kanyang pag-uugali ang Diyos na kanyang ipinapahayag. Huwag dapat siyang mainip sa Diyos o mawala ng pagtitiwala. Kung ang leader mismo ay nawala ng tiwala, paano pa mapapalakas ang bayang kanyang pinamumunuan? Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng kainahunan na siyang bunga ng malaking tiwala sa iyo. We believe, O Lord, that you are in control. Hawak mo ang lahat. Alam mo ang iyong ginagawa at kumikilos ka. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.